May mga bagay sa mundong na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at may mga nilalang na mas pinili ng manatiling lihim sa dilim, pero paano kung isang araw, ikaw mismo ang maging susi sa kanilang mundo? Sa isang liblib na baryo sa Visayas, may isang binatang ulila sa magulang, si Elmo. Kilala siya ng mga taga-baryo bilang tahimik, simpleng tao, palaboy kung minsan, basag ulo kung mapikon, pero mabait sa mga batang lansangan. Lumoki siyang inampon ng isang matandang albularyo na tinawag lang ng lahat na Tatay Lino. Hindi man sila magkadugo, itinuring ni Elmo ang matanda bilang kaisa-isang pamilya niya. Hindi naging madali ang buhay na Elmo. Lagi siyang pinandidirihan ng mga kakles niya noon, anak na mangkukulam, batang isinumpa, at minsan pa'y sinasabing may lahing aswang. Kaya't natutunan niyang tumahimik na lang, mag-isa, at kumapit sa mga bagay na totoo, tulad ng kanyang tapat na kaibigan, si B-Boy. Si B-Boy ang kabaliktaran ni Elmo, masayahin, palabiro, laging may kwento tungkol sa crush niyang tindera ng kikiam sa eskinita. Sa bawat araw na masyadong mabigat ang mundo para kay Elmo, si B-Boy ang nagsisilbing liwanag. Per, kahit ulila ka, hindi ka mag-isa. Nandito ako, may baon akong hopya. Tapos sabay silang tatawa. Sa likod ng bawat biruan, may sinserong malasakit. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. Habang pauwi si Elmo galing sa ilog, dala ang mga pinamuling halamang gamot ni Tatay Lino, napansin niyang may pusang itim na nakaupo sa gitna ng daan. Nakatingin ito sa kanya, hindi galit, hindi rin takot, kundi parang may hinihintay. Tumigil siya saglit, tinitigan ang pusa. Bantay ka ba ng daan? Biro niya, pero hindi gumalaw ang hayop. Pag-uwi niya, agad na napansin ni Tatay Lino ang bahagyang gasgas sa braso niya. Saan mo nakuha yan? Tanong na matanda, parang may halong kaba ang tinig. Nahulog ako sa gilid ng sapa. Tay, may tinik ata. Sagot na Elmo sabay ngiti. Pero hindi ngumiti ang matanda. Kinuha nito ang mutya sa lumang kahon, isang maliit na bato na hugis kuko ng hayop, makinang at tila may sariling liwanag. Simulang dayong gabi, wika ni Tatay Lino, ikaw na ang tagapangalaga ng mutya ng kuko ng pusa. Hindi na itanong agad na Elmo kung ano ang ibig sabihin nun. Basta pinilit niyang matulog habang nakasukbit sa kanyang lig ang mutya. Dala raw ng proteksyon. Kinabukasan, may nangyaring hindi inaasahan. Pag-uwi niya galing palengke, nadatnan niyang wasak ang pintuan ng kubo nila. Walang nakawan, walang kaguluhan. Pero si Tatay Lino, wala. Ang natira lang ay ang saklay nito at mga bakas ng kuko sa sahig, hindi ng tao, kundi ng hayop. Agad siyang naluha. Tila umugong ang buong paligid sa tahimik na sigaw. Wala siyang masabi. Wala siyang matakbuhan. Wala na si Tete. Dumating si B-Boy, dala ang pag-aalala. Per, anong nangyari dito? Tanong nito habang palingalinga. Ikinuwento ni Elmo ang lahat, pero hindi niya mabigkas ang hinala sa kanyang puso na may kinalaman ang mutya at ang pusang nakita niya. Mula noon, nagsimulang magbago si Elmo. Kapag hinahawakan niya ang mutya, tila may naririnig siyang mga bulong. Kapag tumitingin siya sa madilim na gubat sa dulo ng baryo, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin pabalik. Hindi na rin siya inaantok sa gabi. At higit sa lahat, unti-unti niyang nararamdaman ang lakas. Isang kles ng lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa ilog, lumapit muli ang pusang itim. Ngunit ngayon, may kakaibang nangyari, nagsalita ito. Elmo, ikaw ang tagapagmana. Ang kuko ng pusa ay gising na. Oras na upang malaman mo ang katotohanan. Hindi siya makagalaw. Ang tinig ng pusa ay malamig, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Anong tagapagmana? Tanong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Magsisimula na ang gayera ng mga nilalang ng dilim, sagot nito. At nasa kamay mo kung kaninong panig ka papanig. Hindi siya makapaniwala. Gayera, nilalang ng dilim, parang kwento lang sa mga lumang alamat. Pero ang mutya sa kanyang dibdib ay umiinit, tila tumitibok. Parang puso.
Bago tuluyang mawala sa dilim ang pusa, may iniwang huling babala ito. Bantayan mo si B-Boy. Hindi lahat na malapit sa iyo ay kakampi. At doon nagsimula ang lahat. Ang dating tahimik na buhay ni Elmo ay unti-unting nadadala sa mundo ng hiwaga, tanganib, at mga nilalang na matagal nang nakatago sa paligid. Hindi niya alam kung ano ang totoo, kung sino ang pagkakatiwalaan, o kung siya ba mismo ay tao pa rin. Pero isang bagay ang sigurado, ang mutya sa kanyang league ay hindi basta-basta. At ang lalaking minsang walang halaga ay unti-unti nang nakakaroon ng kapangyarihang maaaring magligtas o magwasak ng mundo. Kaya't huwag kang bibitiw. Nang gabing umalis ang pusang itim at iniwan si Elmo sa gitna ng dilim, hindi na siya mapakali. Hindi na siya nakatulog. Tila ba may gumigising sa loob niya, isang bahagi ng kanyang pagkatao na noon pa man ay pinilit niyang limutin, takasan, at kalimutan. Kinabukasan, tahimik lang siyang nakaupo sa ilalim ng puno sa tabi ng kubo nila. Hawak-hawak ang mutya sa kanyang league, habang si B-Boy ay nagsasalita ng walang humpay. Per, seryoso, baka nasobrahan ka lang sa pagbababad sa ilog. Baka naman gutom ka lang. O baka nanaginip ka lang talada. Ngumiti si Elmo, pilit, pero alam niyang hindi niya ito maintindihan. Aano niya ipapaliwanag sa kaibigang palatawa na may pusa na nagsasalita at nagbibigay babala, na may mutyang tila may sariling buhay, at higit sa lahat, na may mga matang hindi tao na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa harap ng lumang altar ni Tatay Lino, napansin niya ang isang kahon na deity ipinagbabawal sa kanya. Nakaselyado ito ng pulang sinulid at may ukit na mga sinaunang simbolo sa kahoy. Sa gilid nito, may nakaukit na mga salitang, ang alaala ay susi. Huwag mong buksan kung hindi ka handa sa katotohanan. Erong gayong wala na si Tatay Lino, wala nang pipigil. At nararamdaman niyang kailangan niya itong malaman. Dahan-dahan niyang pinutol ang sinulid. Nang bumukas ang kahon, may lumang pepel, isang kwintas na may kabibi, at isang larawan ng babaeng hindi niya kilala. Maputi, mahaba ang buhok, at may mga mata na tila laging gising. Sa likod ng litreto, may sulat, para sa anak kong isinumpa. Nanginginig ang kamay na Elmo. Anak, bulong niya. Sa mga sumunod na gabi, tila bumigat ang hangin sa paligid ng baryo. May mga asong umalulong kahit wala namang buwan. May mga sanggol na biglang nakakasakit. At may mga matatandang biglang bumubulong ng panalangin sa tuwing nadaraan siya. Minsang naglalakad siya pauwi. Sinabayan siya ng isang matandang babae na halos di niya namukhaan. Baluktot ang katawan nito, may tungkod at amoy insenso ang paligid. Elmo. Mahinan ngunit malinaw ang tinig ng matanda. Alam mong hindi mo may iwasan ang dugo mong gumising. Anak ka ng diwata at ng nilalang na isinumpa. Napahinto siya. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ang matanda. Tila ba masaya na sa wakas ay lumapit na sa kanya ang kanyang tadhana. Ang nanay mo, si Halia, isa siyang diwatang tagapangalaga ng bundok Kupang. Ngunit nilabag niya ang batas ng mga diwata. Umiibig siya sa isang nilalang ng gabi, isang aswang, tagapagdala ng dilim. Napalunok sa Elmo. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa dibdib. Aswang, tumango ang matanda. At ikaw, Elmo, ay bunga ng pag-ibig na iyon. Ikaw ang tagapagmana ng dalawang makasalungat na mundo. Hindi niya alam kung matatakot siya o maluluha. Peti ba ang sarili niyang pagkatao? Kasalanan na rin? Biglang inilabas ng matanda ang kabibi mula sa kanyang tungkod, katulad ng nakita niya sa kahon. Ito ang kabibi ni Halia. Isang sinaunang taguan ng alaala. Hawakan mo. Pagkaabot ng kabibi, tila may biglang liwanag na sumiklab. Kumikit si Elmo, at sa kanyang isipan, dumaloy ang mga imehe. Isang babaeng may pakpak, nakatayo sa ilalim ng buwan, isang lalaking may itim na mata at mahahabang kuko, isang sanggol na isinilang sa gitna ng bagyo, at isang pangakong sinira ng panahon. Pagdilat niya, hingal na hingal siya. Anong nakita ko? Ang simula, sagot na matanda. At kung hindi ka kikilos, maulit ang madugong kasaysayan.
Pero, hindi ko to gusto, bulalas niya. Hindi ako bayani. Hindi ako Diyos. Gusto ko lang na tahimik na buhay. Tumango ang matanda. Lahat tayo may gustong takasan. Pero kapag ang tadhana na ang humabol sa'yo, ikaw lang ang makakapili kung lalaban o magpapalamon. Umalis ang matanda na parang bula. Naiwan si Elmo, hawak ang kabibi, at 1,000 tanong sa puso. Kinabukasan, bigla siyang tinawag ni Kapitan Doro, ang matandang pinuno ng baryo. May mga tsismis daw na si Elmo ang dahilan ng pagkamatay ng mga alagang hayop, ng pagkakasakit ng mga bata, at ng mga nawawalang itik sa ilog. Lahat ng matay nakatutok sa kanya. Puno ng takot, galit at pagdududa. Hindi niya may paliwanag. Gusto niyang sumigaw. Hindi ako. Hindi ko kasalanan. Pero nakita niya ang sarili niya sa salamin ng barangay hall, ang kanyang mga mata. Minsan, tila kumikislap sa dilim. Per, sabi ni Biboy matapos siyang pauwiin. Nagbabago ka na. Iba na yung tingin mo. Iba ka na magsalita. May tinatago ka ba sa akin? Hindi siya sumagot. Kasi ang totoo, kahit siya, hindi na niya alam kung sino pa siya. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula siyang mag-ensayo sa mga iniwang aklat ni Tatay Lino. Mga panalangin laban sa nilalang ng dilim. Mga seremonyas ng proteksyon. Pagkontrol sa mutya. Pero mahirap. Minsan, sinusuka siya ng sarili niyang lakas. Minsan, napapanaginipan niya ang kanyang ina. Umiyak, tinatawag siya. At sa isa sa mga panaginip na iyon, may tinig siyang narinig. Elmo, paparating na siya. Ang aswang na ubod ng lakas, ubod ng galit, at may sugat na hindi gumagaling. Ang ama mong isinumpa ay nagbabalik. Napamulat siya, pawis na pawis. Tumibok ng malakas ang mutya sa kanyang lig. At mula sa gubat, may mahinang ungol na umalingaw-ngaw, hindi ng hayop, hindi ng tao, kundi ng isang nilalang na matagal nang hindi nabubuhay sa mundo ng tao, pero ngayo'y muling gumigising. Simula nang matanggap ni Elmo ang katotohanan na hindi siya basta ordinaryong tao, kundi anak ng diwata at nilalang ng dilim. Tila ba nabiyak ang mundo niya sa dalawa? Araw-araw, pakiramdam niya'y dinadala niya ang bigat ng lihim na ayaw niyang akuin, pero alam niyang hindi na siya pwedeng umiwas. Ang mutya sa kanyang lig ay parang puso ng isang ibang nilalang, tumatama sa dibdib niya sa bawat hinga. Paalala ng kapangyarihang ayaw man niyang tanggipin, ay hindi na niya kayang takasan. Pero higit sa lahat, ang pinakamasakit ay ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bakit ako iniwan ng aking ina? Hindi siya pinili. Hindi siya ipinaglaban. Kung totoo ng diwata ang kanyang ina, bakit siya pinalaking ulila sa isang mundo ng pagdududa, panlilibak at pangungutya? Bakit siya ang naiwan? At bakit siya ngayon ang kailangang lumaban sa panganib na hindi naman niya sinimulan? Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa gubat, dala ang ilang halamang gamot para sa isang may sakit na bata sa baryo. May kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito karaniwang ihip ng gabi. May kasamang kilabot na parang gumagapang sa balat. Bigla siyang napahinto. May narinig siyang mahihinang yabag sa damo. Ekot. Dahan-dahan. Hindi tao ang lakad, parang may 4 na paa, pero masyadong tahimik para sa aso. Kinuha niya ang mutya mula sa loob ng kanyang damit at pagkahawak niya rito, agad itong nag-init. Isang senyales, may nilalang na malapit. Mula sa mga anino ng punong mangga, may lumabas na nilalang na hindi niya lubos maaninag. Puti ang mga meta, walang itim, at mahahaba ang mga kuko. Punit-punit ang balat, pero mabilis itong gumalaw, parang walang buto. Bigla itong sumugod kay Elmo. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, pero automatikong inangat niya ang mutya, at tila may liwanag na sumiklab mula dito. Napaatras ang nilalang, umalulong, at mabilis na naglaho sa dilim. Hingal na hingal sa Elmo. Hindi niya alam kung anong klaseng halimaw iyon. Pero malinaw sa kanya, hindi na siya ligtas. At hindi lang siya ang nasa panganib. Kinabukasan, nadatnan niya si Biboy sa eskinita. Tahimik, hindi tulad ng deity. May pasa ito sa lig, at tila hindi mapakali.
Per, may sumugod sa bahay namin kagabi. Akala ng nanay ko magnanakaw, pero hindi yun tao. Mabuti na lang at tumalon ako sa bintana. Elmo, anong nangyayari? Hindi niya alam kung dapat na ba niyang sabihin ang totoo. Pero na makita niya ang takot sa mga mata ng kaibigan, hindi niya kinaya ang manahimik. May mas malalim na nangyayari, B-boy. Hindi ko rin alam lahat, pero may mga nilalang nagising na ulit. At ako ang dahilan. Hindi agad nakaimik si B-boy. Tinitigan siya nito ng matagal, saka bumulong. Alam mo, Per, kahit anong mangyari, kahit ano ka pa, kaibigan pa rin kita. Hindi kita iiwan. Napapikit sa Elmo. Sa gitna ng lahat ng tanong, galit at sakit, isang bagay lang ang malinaw. Hindi siya nag-iisa. Ngunit sa sumunod na gabi, nagbago ang lahat. Habang natutulog si Elmo, muling bumalik ang panaginip, ang imehe ng kanyang ina, si Halia. Nakatayo ito sa gitna ng ulap, suot ang puting saya, pero ngayon, umiyak ito. Anak, patawad, iniwan kita hindi dahil hindi kita mahal. Iniwan kita para iligtas ka. Mula kanino? Tanong ni Elmo sa kanyang isip. Mula sa kanya. Mula sa iyong ama, ang aswang na isinumpa. Siya ay muling nagigising. At kapag tuluyan na siyang bumalik, ikaw ang hahanapin niyang pamana. Gagamitin kanya bilang susi upang mapukaw ang lahat ng nilalang ng dilim. Nagising si Elmo ng pawis na pawis, basang-basa ang kanyang damit. At sa kanyang bintana, may aninong nakatayo, hindi gumagalaw, nakatitig lang. Agad siyang tumayo, hinawakan ang mutya, at sinugod ang bintana, pero pagdating niya roon, wala ng tao. Paglabas niya, may naiwan sa lupa, isang punit na tela, kulay itim, at sa gilid nito ay may selyong hindi niya may paliwanag, dalawang mata na nakaukit sa bilog, at sa pagitan ng mga ito ay may simbolo ng kuko. Ang parehong simbolo na nasa mutya. Sa baryo, mas lalong kumalat ang takot. May mga alagang hayop na natagpuang patay. Isang matandang babae ang biglang nabaliw, paulit-ulit na sinisigaw. Bumalik na siya. Nararamdaman ko ang kanyang gutom. At si Kapitan Doro, nahulog mula sa puno, patay agad, pero walang sugat. Ang tanging palatandaan lang, dilet ang mga meta, at sa kanyang dibdib, may marka ng 4 na kuko. Habang lumalala ang mga pangyayari, mas lalong bumibigat sa dibdib na Elmo ang pasaning hindi niya pinili. Ano kung hindi niya kayanin? Ano kung tama ang kanyang ina, na siya ang susi ng lahat ng ito? At isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng altar ni Tatay Lino, muling lumitaw ang matandang babae na unang nagsiwalat ng kanyang pinagmulan. Ang lakas mo ay hindi lamang sa dugo, wika nito, kundi sa pagpili mong maging tao, kahit kalahati ka ng dilim. Tinapik nito ang mesa, at lumitaw ang isang lumang sandeta, isang gulok na gawa sa itim na bakal, may ukit ng buwan sa talim. Hawak mo na ang mutya. Anahon na para matutunan mong gamitin ang kuko ng liwanag. Ito ang sandetang ginawa para sa anak ng liwanag at dilim. Gamitin mo ito bago pa maunahan ng kadiliman ang puso mo. Napatingin si Elmo sa gulok. Mabigat ito. Hindi lang sa kamay, kundi peti sa kahulugan. Sa mismong salamin ng talim, nakita niya ang sarili, hindi na ang batang ulila, kundi ang binatang may tungkuling lampas sa kanyang nais. At sa malayo, sa gitna ng gabi, muling umalulong ang halimaw. Alam niyang paparating na ito. At sa susunod na gabi, baka hindi na siya ang hinahanap, kundi ang mga mahal niya. Mula na makuha ni Elmo ang kuko ng liwanag, tila mas dumilim ang paligid, hindi lang ang kalangitan, kundi peti ang mga puso ng tao sa baryo. Araw-araw may kakaiba. Arang may nakatingin, may sumusunod, at may mga bagay na hindi na umaayon sa likas na daloy ng buhay. Isang araw, pagpasok ng umaga, nagulat ang buong baryo nang makitang patay ang lahat ng manok sa peleng. Lahat, sabay-sabay, walang sugat, pero dilat ang mata at tila namatay sa matinding takot. Ang mga matatanda, nagdarasal habang binubulong ang mga luma't makalumang panalangin. Ang mga bata, pinagbawalang lumabas kapag takip silim.
Naging balita rin ang pagkamatay ng isang dalagang dalaga sa kabilang sitio, natagpuang nakaluhod sa ilog, para bang may hinintay na hindi dumating. Ang balet niya ay malamig, at sa kanyang batok may naiwan na marka ng 4 na kuko, gaya ng kay Kapitan Doro. Si Elmo, sa kabila ng pagkalito, ay pinilit ng sanayin ang sarili. Sa gabi, kasama si B-Boy, nag-iensayo sila sa likod ng lumang kubo ni Tatay Lino. Tinuruan siya ng matandang mahiwagang babae kung paano gamitin ang gulok, kung paanong ang lakas ay hindi lang sa galaw, kundi sa paghinga, sa damdamin at sa disiplina ng isipan. Pero si Elmo, kahit may sandeta, may mutya, at may kaalaman, hindi pa rin lubusang handa. Sa tuwing tititigan niya ang sariling anino, para bang may bumubulong. Minsan tinatanong niya ang sarili, ano kung totoo ang sabi ng ina ko? Na ako ang susi, na ako ang tulay ng dilim? Sabi ni B-Boy habang nakakap sila sa ilalim ng puno, kung ako ang may ganyang kapangyarihan, baka tumakbo na ako. Pero ikaw, nandito ka pa rin. Alam mong takot ka, pero hindi ka umaatras. Napangiti si Elmo. Hindi ko alam kung tapang to, o wala lang talaga akong ibang mapuntahan. Natawa si B-Boy. Pareho lang din yun minsan. Ngunit kahit may halakhak, ramdam nilang papalapit na ang oras. Lalo't lumalalim ang gabi, mas dumadami ang senyales. May aw na sinundan si Elmo ng isang batang lalaki mula sa ilog. Tahimik lang ito. Nang tanungin niya kung bakit siya sinusundan, bigla na lang itong tumigil at nagtanong, "Gusto mo bang malaman kung paano ka mamatay?" Napaatras sa Elmo. Paglingon niya, wala na ang bata. Nasa harap lang niya ito, ilang segundo lang ang nakaraan, pero parang bula itong naglaho. Nang tingnan niya ang lupa kung saan ito tumayo, may naiwan, isang piraso ng balahibo ng uwak nangingitim sa gilid, parang sinusunog mula sa loob. Kinagabihan, habang natutulog si B-Boy sa loob ng kubo, nanaginip siya ng apoy, isang bayan na nilalamon ng itim na usok, mga aninong may pakpak, at si Elmo, nakatayo sa ibabaw ng bangkay ng isang halimaw, umiyak, duguan ang mga kamay. Pagkagising niya, hindi niya agad sinabi ang panaginip kay Elmo. Hindi niya alam kung paano sasabihin ng hindi ito matakot o masaktan. Pero sa puso niya, alam niyang papalapit na ang tunay na panganib. Lumipas pa ang ilang araw at isang gabi habang nanahimik ang baryo, naputol ang kuryente sa buong lugar. Wala na namang buwan sa langit. Ang hangin, biglang tumigil. Ang mga aso, walang taho. Tila lahat ng bagay ay huminto. Biglang may sumigaw sa may dulo ng baryo. Pagkarinig ni Elmo, agad niyang kinuha ang gulok at ang mutya. Si B-Boy, bagamat takot, sumama pa rin. Pumakbo sila patungo sa pinanggalingan ng sigaw at nakita nila ang isang grupo ng mga kabataang naglalakad na parang tulog, apasok sa kagubatan. Parang nilalakad nila yung sarili nila patungo sa kamatayan. Bulong ni B-Boy. Gusto sana silang pigilan ni Elmo, pero parang may nakaharang na hangin. Hindi siya makalapit. Ang mutya sa kanyang lig ay biglang bumigit, at sa loob ng kanyang tenga, may narinig siyang tinig, tamilyar, malamig at malalim. Malapit na tayo makita, anak ko. Napaurong siya. Hindi niya sinabi kay B-Boy ang narinig. Pero ramdam niyang hindi lang basta papalapit ang kalaban, nasa paligid na ito. At ang boses na iyon ang boses sa kanyang panaginip. Pagbalik nila sa kubo, halos hindi siya makapagsalita. Pilit niyang iniisip kung paano niya may pagtatanggol ang mga tao, kung paano niya pipigilan ang pagdating ng dilim, pero paano kung bahagi siya nito. Paano kung siya rin ang dahilan ng lahat ng ito. Minsang naiwan siya sa altar ni Tatay Lino, tinanong niya ang hangin, "Tay, kung buhay ka pa, anong gagawin mo? Ano ko pipiliin ang tama kung kalahati ng pagkatao ko ay masama?" Walang sagot. Pero nang pumikit siya, naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib, hindi mula sa mutya, kundi mula sa kanyang sariling puso. Tila sinasabi nito, hindi kung sino ka pinanganak, kundi kung sino ka pipiliing maging. Sa labas ng kubo, may humuni ng ibon, pero baliktad ang tunog, parang binabaliktad ang mundo.
Ang mga dahon sa mga puno, gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga panalangin na matatanda, tila mas binibigkas ng mas mabilis at mas madalas. At sa ilalim ng ilog, may mga mata na unti-unting bumubukas. Hindi pa ito ang huling gabi. Pero alam ni Elmo, malapit na ang simula ng katapusan. Ang gabi lumalalim. Sa katahimikan ng baryo, tila lahat ay nakapikit, pero ang dilim, gising na gising. Sa ilalim ng lupa, may pag-ikot na hindi nakikita na mata. Sa pagitan ng mga dahon, may mga nilalang na hindi na dapat nabubuhay, pero ngayoy bumabalik. Si Elmo, sa kabila ng lahat ng natutunan niya, ay lalong nalilito. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit sa dami ng tao sa mundo, siya pa ang kailangang mamili kung ano ang tama, kung sino ang dapat iligtas, o kung ano ang dapat isuko. Sa gabi, hindi na siya makatulog. Sa araw, para siyang multo sa sariling katawan. At si B-Boy tila may itinatago. Napapansin ni Elmo na mula noong nagising ang mga kakaibang pangyayari, mas madalas na tahimik si B-Boy. Hindi na ito tumatawa gaya ng dati. May mga pagkakataon pa na napapatingin lang ito sa kanya, harang may gustong sabihin, pero hindi masabi. Arang may tinik sa dilat konsensya. Isang gabi, habang nag-aayayo si Elmo ng mga panlaban sa mga nilalang ng dilim, mga dahon, asin, at tubig na binendisyunan ni Aling Celia, bigla siyang kinausap ni B-Boy. Elmo, may kailangan akong sabihin. Tahimik si Elmo. Tumigil siya sa ginagawa. Tumingin siya sa kaibigan at hinintay ang kasunod. Alam mo, yung batang lalaki na nakita mo sa ilog, yung nagtanong kung gusto mong malaman kung paano ka mamamatay. Tumango sa Elmo. Bakit? Huminga na malalim si B-Boy. Matagal ko na siyang nakikita. Bago ka pa nagising sa kapangyarihan mo. Hindi ko sinabi sa iyo kasi akala ko hallucination lang. Pero hindi. Nakakausap ko siya. Hindi lang siya basta multo. Nanlaki ang mata na Elmo. Anong ibig mong sabihin? May nagpapakita sa king gabi-gabi. Isang nilalang na tinig lang ang naririnig ko, pero alam kong hindi siya basta-basta. Sinasabi niya sa kin kung nasaan ka. Sinasabi niya kung anong ginagawa mo. Elmo, alam ng nilalang na yon ang bawat galaw mo. Hindi agad makapagsalita si Elmo. Parang may tumusok sa kanyang sikmura. Matagal mo na kung binabantayan para sa kanya. Hindi, agad sagot ni B-Boy. Noong una, akala ko tinutulungan lang ako. Binibigyan niya ako ng babala para sa kaligtasan mo. Pero habang tumatagal, nararamdaman kong may mali. Ang tinig na yon, parang siya, yung nagpapalalim ng dilim sa paligid mo. Napaupo sa Elmo. Hindi siya galit, pero masakit. Si B-Boy lang ang tanging pinagkakatiwalaan niya. At ngayon, ang pinakamatalik niyang kaibigan may connection sa kalaban? Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil natakot ako, sagot ni B-Boy, halos pabulong. Takot akong mawala ka. Takot akong malaman mong isa akong kahinaan mo. Tahimik si Elmo. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang katotohanan may nilalang na sumusubaybay sa kanya gamit ang kaibigan niya, o ang ideyang kahit ang pinakakatiwalaan niya ay kayang itago ang ganitong bagay. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, may naramdaman siyang pag-ikot ng hangin. Bigla, lumindo. Hindi malakas, pero sapat para mapatayo silang dalawa. Mula sa ilalim ng lupa, may tila pag-iyak. Isang mababang tunog na parang ungol ng libo-libong kaluluwang kinulong. Ang mga ilaw sa baryo, kahit nagisera, isa-isang namatay. At mula sa kagubatan, may liwanag, hindi ginto, kundi kulay dugo. Kumakapit sa mga puno. Umikot sa hangin. Nagmamadaling lumapit ang matandang mahiwagang babae. Gumising na siya, aniya habang may hawak na lumang pepel. Ang aswang na isinumpa. Ang ama mo, Elmo, lumabas na sa kanlungan ng anino. At ngayon, may sinasakop siyang bagong katawan. Napakunot ang noo na Elmo. Bagong katawan, tumango ang matanda. Ang katawan ng isang tao malapit sa iyo. Isang pusong sinira ng takot, ng pangako, at ng lihim. Biglang napatitig si Elmo kay B-Boy.
Hindi impossible. Bulong niya. Pero nakita niya sa mga mata ng kaibigan ang kaba. Hindi galit. Hindi kasalanan. Kundi takot na baka siya na ang tinutukoy. Hindi ako yon, agad sabi ni Biboy. Elmo, hindi ako yon. Pero may isang tao na matagal nang nawawala sa baryo. Yung kapatid ni Tatay Lino. Si Mang Oren. Naalala mo pa ba siya? Napaisip sa Elmo. May matanda ng dating nakatira sa kabilang dulo ng baryo. Tahimik, halos walang kibo. Wala raw pamilya. At ilang buwan bago pumanaw si Tatay Lino, bigla itong nawala. Wala nang sumunod na balita. Siya ang piniling katawan, sabi ng matanda. At ngayon, isa-isa na niyang kinukuha ang mga batang may dugong marupok. Gusto niyang palakasin ang sarili. Para pagdating ng gabi ng anino, ikaw na lang ang kulang. Ramdam ni Elmo ang panginginig ng mutya sa kanyang dibdib. Bakit ako? Tanong niya, halos pabulong. Bakit ako ang kailangan niya? Dahil ikaw ang susi, sagot ng matanda. Ang dugo mo mula sa diwata at aswang. Ang puso mo, malinis pero sugatan. Ikaw ang balance. Kapag nakuha niya ang lakas mo, wala nang tutumbas sa kanya. Hindi na umimik si Elmo. Napatingin siya sa paligid, sa mga batang tulog sa mga bahay, sa mga nanay na nananalangin sa ilalim ng kandila, at sa kaibigang minsan ay itinuring niyang kapatid, pero ngayon may aninong sumusunod. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, hindi na lang ito tungkol sa kanya. Isa na itong digmaan para sa lahat. At kung totoo ngang siya ang susi, kailangan niyang piliin kung anong mundo ang isasara niya, ang sa liwanag o ang sa dilim. At sa huling saglit ng gabi, isang tinig ang muling lumitaw sa kanyang isipan. Ang buong baryo ay tila himinto. Wala nang simoy ng hangin. Wala na ring katahimikan, dahil ang katahimikan ay napalitan na ng isang uri ng kabog sa dibdib na sabay-sabay nararamdaman ng lahat. Sa puso ng kagubatan, kung saan deti ay puro kalikasan lang ang naroon, gayon ay may liwanag na kulay dugo. Kumakapit ito sa bawat puno, bawat ugat, at bawat aninong gumagapang sa paligid. Si Elmo, hawak ang kuko ng liwanag at ang mutya sa kanyang dibdib, ay tahimik na nakatayo sa harap ng landas patungo sa dulo ng gubat. Sa likod niya, naroon si Biboy, bitbit ang isang sulo, hindi man sanay sa laban, pero nananatiling kasama. Kasama rin ang matandang babae, ang tagapangalaga ng lihim ng kanyang ina't ama, dala ang dasal at huling peyo. Kapag nakita mo na siya, bulong na matanda, huwag mong hayaang ang galit mo ang gumalaw. Dahil pag nagalit ka, mas madali niyang makukuha ang puso mo. Tumango lang sa Elmo. Pero sa loob niya, para may digmaang naglalaban. Nais niyang itama ang Molly. Nais niyang iligtas ang mga tao sa baryo, pero anak pa rin siya ng dilim. Anak siya ng halimaw ng gayo ihinihintay siya. Lumalim ang gabi. Ang daan ay biglang nabuksan. Ang mga halaman ay kusang naghiwalay, parang hinawi ng kamay ng isang nilalang. Lumitaw ang isang maliit na clearing sa gitna ng gubat, at sa gitna nito, naroon siya. Si Mang Oren, ngunit hindi na siya ang dating matandang payapa. Ang katawan niya ay nangingitim, ang balat ay para ng balat ng ahas, at ang mga mata, walang puti. Lahat ay itim. Sa likod niya ay may pakpak na tila gawa sa usok at sigaw. At sa kanyang lig, nakasabit ang isang kwintas na katulad ng mutya ni Elmo, ngunit kulay itim. Anak ko, sambit niya, may halong galak at lamig. Sa wakas, hindi agad nakapagsalita si Elmo. Gusto niyang lumaban agad, gusto niyang wakasan ito, pero ang tinig ng nilalang sa harap niya, tila babahagi rin ng kanyang sariling boses. Hindi mo ako ama, maring sagot na Elmo. Hindi mo ako pagmamay-ari. Tumawa si Mang Oren, isang tawang hindi tumatawa, kundi sumusugat. Anak kita ng dilim at anak ka rin ng liwanag. Walang makatataka sa katotohanan. Lahat ng ito, ang pagkamatay ng alaga, ang pagkabaliw na matanda, ang pagkawala ng iyong ina, lahat yon ay para sa isang dahilan. Ikaw ang tulay. At ngayon ako ang tatawid. Biglang lumitaw mula sa paligid ang mga nilalang ng gabi, mahahabang katawan,
walang mukha, may pakpak, at may mga kuko na tila bakal. Inalibutan nila sina Elmo at B-Boy. Hawak-hawak ang kuko ng liwanag. Isinugod ni Elmo ang sandata. Sa bawat galaw niya, may liwanag na sumusunod. Para bang ang mismong kagubatan ay tumutugon sa kanyang puso. Tinamaan niya ang isa sa mga nilalang. Naglaho ito sa isang sigaw. Isa, dalawa, tatlo. Pero habang tumatagal, parami ng parami ang lumilitaw. B-Boy, tumakbo ka na, sigaw na Elmo. Hindi, sagot nito. Hindi kita iiwan. Pero isang nilalang ang biglang sumugod kay B-Boy. Napasigaw ito. Sa isang iglap, tinamaan siya sa tagiliran. B-Boy, sigaw na Elmo. Tumakbo siya pabalik, sinalo ang kaibigan, at nakita niyang duguan na ito. Sorry, bulong ni B-Boy. Dapat sinabi ko na agad. Dapat di ko na pinakinggan yung boses. Hindi mo ko pinabayaan, sagot ni Elmo, pinipigilan ang luha. Lalaban tayo. Tumayo siyang muli, hawak pa rin ang kuko ng liwanag. Mula sa likod niya, muling lumitaw ang matanda. Nakaluhod, may hawak na kabibi, ang alaala ng kanyang ina. Elmo, bulong nito, nandito siya. At sa kanyang tabi, sa liwanag ng buwan na biglang sumilip, lumitaw ang isang anyo, isang babae, puti ang buhok at may mata ng buwan. Si Halia. Anak, wika niya. Patawarin mo ako. Pero ito na ang huli. Hindi mo kailangang maging halimaw. Ikaw ang pagpili. Lumapit si Mang Oren, hawak ang kwintas ng dilim. Piliin mo ako at lahat ng ito, sakit, galit, takot, lahat ay mawawala. Tumingin si Elmo sa kanyang ina. Sa matandang tagapangalada, sa duguang kaibigan, tumingin siya sa sarili. Hindi siya perpekto, hindi siya bayani, pero hindi rin siya halimaw. Inangat niya ang kuko ng liwanag. Sabay isinabay ang kabibi ng kanyang ina. Naglapat ang liwanag at alaala. Isang puting liwanag ang lumaganap sa buong gubat. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsigawan. Isa-isang naglaho sa hangin. Si Mang Oren, na paatras, sinubukang lumaban, pero sa huling saglit, naglaho rin siya, kasama ang itim na mutya. Nag-iwan ito ng alingaw sa hangin, hindi pa ito tapos. Nang bumalik ang katahimikan, si Elmo ay nakaluhod, pagod at umiyak. Sa tabi niya, si B-Boy, nakangiti, kahit mahina na. Bulong ni B-Boy, ikaw na ang bida sa kwento natin. At pumikit siya. Hindi alam na Elmo kung nabuhay pa ito. Hinalikan niya ang noo ng kaibigan. Tiningala ang langit. At sa sandaling yon, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Pero sa wakas, alam na niya kung sino siya. At kung kaninong mundo ang pipiliin niyang protektahan. Tumila na ang ulan. Ang gubat na kanina ay puno ng sigawan, apoy, at anino. Ngayon ay parang natulog muli sa tahimik nitong anyo. Ngunit si Elmo, basang-basa sa pawis, dugo, at luha, ay nanatiling nakaluhod sa tabi ni B-Boy. Wala na ang liwanag sa kanyang palad. Wala na rin ang mutya. Ang kabibi ng kanyang ina ay durog na. Ngunit iniwan nito ang huling alaala, ang yakap ng isang inang matagal niyang hinanap. Sa mga dahon sa paligid, unti-unting lumalabas ang mga tao sa baryo. May mga sugatan, may mga natulala, pero buhay. Isang milagro. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Elmo. Wala ng kuko ng liwanag. Wala ng mutya. Siya na lang. Lumapit ang matanda, ang tagapangalaga ng lihim, at iniluhod ang sarili sa tabi ni Elmo. Anak, natapos mo. Ginawa mong tama kahit masakit. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ang mukha ni B-Boy. Mapayapa na, pero ang kirot ay parang hindi kailanman mawawala. Bakit siya bulong niya. Ang matanda ay hindi agad nakasagot. Sapagkat may mga tanong na kahit ang pinakamatanda ay walang sagot. Minsan, anak, mahina nitong sabi, ang liwanag ay dumarating dahil may isa ang pumili ng dilim para sa iba. Tumulo muli ang luha na Elmo. Makalipas ang 3 araw, inilibing si B-Boy sa buro malapit sa ilog kung saan sila madalas maglaro noong bata pa sila. Si Elmo ang nagbaon ng unang lupa. Tahimik.
walang seremonya. Pero ang buong baryo ay naroon, tahimik na tumitingin, hindi na siya ang binatang anak ng halimaw. Siya na ngayon ang tagapagligtas. Subalit hindi iyon ang gusto niya. Hindi iyon ang dahilan kung bakit siya lumaban. Lumaban siya hindi para sambahin, kundi para putulin ang tanikala. Ang sumpang iniwan ng kanyang ama, ang lihim na tinago ng kanyang ina, ang takot na bumabalot sa buong baryo. Lumipas ang mga araw. Muling nagtanim ng palay ang mga tao. Muling bumalik ang ingay ng kalabaw sa bukid. Pero si Elmo, madalas na lang sa itaas ng buro. Tinitingnan ang malawak na kagubatan, hinihintay kung kailan muling lilitaw ang anino ng dilim. Isang araw, lumapit ang batang babae na dating sinumpa ng halimaw. Si Telia. Ngayon, malusog na ulit, may ngiti na sa labi. Kuya Elmo, anya, totoo ba na bayani ka na? Napangiti si Elmo kahit pa may lungkot sa kanyang mata. Hindi. Ako lang ang pumili. Hindi bayani. Pumili ng ano? Pumili ng liwanag kahit mas madali sanang magalit. Umupo si Talia sa tabi niya. Tahimik silang dalawa. Hanggang sa muling magtanong ang bata, babalik ba yung halimaw? Tumango sa Elmo. Palaging may babalik. Pero habang may taong pipili ng tama, kahit masakit, may laban pa rin. Sa huling gabi ng buwan, dumalaw muli sa kanyang panaginip ang imehe ng kanyang ina. Nasa isang ilog, puti ang damit, nakangiti. Anak, wika nito, hindi kita iniwan. Kailangan lang kitang ihanda. Lumapit ito, hinalikan ang kanyang noo, at sa isang iglap, nagising si Elmo. Humahampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha. At sa kanyang palad, may bakas pa rin ng liwanag. Hindi na ito sandata. Isa na itong alaala. Lumipas ang taon. Si Elmo ay nanatili sa baryo, tumulong sa mga tao, nagturo ng kabutihan. Minsan tahimik lang siya. Minsan wala siyang sagot. Pero ang kanyang presensya ay naging paalala na minsan may isang binata, anak ng dilim ang pumili ng liwanag. At sa tuwing sumasapit ang gabi ng pinakamalakas na ulan, sinasabi ng mga matatanda sa mga bata, huwag kayo matakot sa dilim dahil sa dilim may liwanag na ipinanganak. At ang liwanag na yun ay nasa bawat isa sa atin. Dahil ang tunay na bayani ay yung kahit sugutan, kahit nag-iisa, kahit takot ay pinipili pa ring lumaban para sa kabutihan. At sa katahimikan ng gabi, sa pagitan ng ihip ng hangin at kuliglig sa damuhan, may isang boses na parang pamilyar. Isang tawa, isang sigaw, isang alingaungaw mula sa gubat. At si Elmo, sa tabi ng buro, tahimik na bumangon. Tumingin sa buwan, hawak ang alaala ng kanyang kaibigan. At sa kanyang mga meta, hindi tapos ang laban, pero handa na siya. Sapagkat ang sinumang yumakap sa dilim para iligtas ang iba, ay hindi kailanman mawawala sa liwanag.